Panibagong blessing na naman ngayon 2024. Meron nga tayo ditong imi-meet dito sa Sarawak kung saan nagpatawag nga sa atin ng meeting para sa agreement. Hindi ko nga akalain na mapapansin tayo na isang company napakalaki. Habang papasok nga ako dito sa loob ng Sarawak ay hindi pa rin ako makapaniwala na mapapansin tayo ng isang ganitong company. As 9 na nga pala ng gabi kami nakapunta dyan, medyo late na nga. Gawa ng sobrang traffic ay pasensya po boss. Bali kasama nga pala natin na isa nating videographer dyan, napakasipag na si Jacob. Tama po kayo, nag-guard na nga pala ako ng videographer natin dahil sobrang hirap talaga mag-video kapag nag-iisa. Habang naglalakad nga ako, medyo kinakabahan ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa boss. Sabi ko na lang sa sarili ko kung anong ibigay niya sa atin ay tatanggapin ko, ay blessings. Nandirito na nga pala kami kung saan ito nga pala nagtiwala sa atin yung LBC. Pupuntahan nga pala natin dito yung imi-meet up natin na si Sir Neil ang isa sa team head dito ng LBC. Sa mga magtatanong nga pala dyan, dito nga pala yung branch nila sa may Sarawat, sa mismong sa loob ng Sarawat yung LBC. Iyaya na nga lang kami ni Sir na doon na lang daw kami mag-usap sa aming kakainan, mag-dinner na lang daw kami. Siyempre pinakilala ko nga rin pala si Jacob, ang aking videographer. Tinatanong niya nga ako diyan kung saan daw kami kakain. Sabi ko nga, oh sir, ikaw na bahala, basta may kanin, okay na okay ako dyan. Sa mga oras na ngayon habang naglalakad kami, pinag-uusapan na nga namin yung aming gagawing business. Charot. Nandirito na nga pala kami sa napakagara niyang sasakyan. Bali si Sir Neil nga pala yung nakapasi sa atin, ganyan. Bali nag-comment nga lang pala ako sa isang post nila. Tapos maya-maya ay bigla na nag-chat sa WhatsApp natin. Mga ganitong bagay ay hindi nga natin to tatanggihan, basta blessings. Ngayon pa nga lang habang nag-uusap ay nagpapasalamat na nga ako agad kay Sir Neil. Sabi ko nga kay Sir Neil, salamat sir sa tiwala, napaka-bless ko talaga yung 2024. Nga ako, dito nga pala kami ni Dylan ni Sir sa Texas Roadhouse. Isa sa mga mamahaling restaurant dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Mukhang mababash na naman tayo dito dahil hindi ako marunong kumain sa mga ganitong restaurant. Pero syempre magiging behave tayo dito, gagamitin natin at magpapaturo tayo kay Sir kung paano kumain sa mga ganitong pagkainan. May mga staff nga rin dito mga Pilipino na kilala tayo. Solid followers nga rin sila ng Pinoy Diskarte, kaya naman maraming salamat sa inyo. Pagpasok mo pa nga lang dito sa loob ng Texas Restaurant ay talaga namang mamamangha ka sa mahal ng bilihin. Iisip ko nga diyan, paano ba kumain dito na pang sosyal, ay hindi naman ako marunong nun, laking hirap lang ako eh. Bali naghanap nga pala kami ng pwesto kung saan kami mag-uusap ni Sir at dito kami kakain. Kadalasan nga pala kapag may event o may meeting si Sir ay dito sila kumakain sa Texas. Napaka-approachable daw kasi ng mga staff dito at mababait. Texas Roadhouse. My name is Shihan. Nice to meet you, sir. What's your name? Shiham. How are you today? Good. I will be your server. Sabi ko nga diyan kay Sir Neil, siya na ang bahala sa aming kakainin dahil wala naman akong alam kapag ka-umorder ako. Bali ang in-order nga pala na dyan ni Sir ay steak. Hindi ko nga alam kung paano kainin yung steak. Dahil sa totoo lang ay first time ko makakain ng steak, sa totoo lang. Medyo hindi nga familiar sa akin yung siniserve ng waiter. Alam niyo sa totoo lang po, laking pasalamat ko nakapunta ako ng Saudi Arabia. Gawa ng dito nga lang ako nakakain ng masasarap na pagkain. Sa Pilipinas kasi kantin, turo-turo ay okay na sa atin. Habang ako kami nag-aantay ng order naming steak, bigyan nga pala kami ng tinapay dito na free. Etong ang tinapay ay libre lamang. Pwede ka nga daw mag-take out nito, mamaya ka kay Jacob. Sige. Kung mapapansin mo ay para siyang pandesal pero mas masarap sa pandesal. Medyo hindi talaga ako familiar sa mga in-order ni Sir. Ganito ba talaga ang salad? Hilaw lahat ng gulay. Ilang minuto nga ay dumating na yung steak na in-order namin. Dahil first time ko nga makakita ng steak at makakain. Ganito pala yung steak, parang hilaw siya kapag titingnan mo. Pero the best at napakasarap pala nito. Problema, paano ba kumain ng steak?
May ganun-ganun pala yung lalagyan pa ng asin, paminta para daw lumasa. Bali, tiningnan ko muna nga si Jacob kung paano siya maggayat ng steak. Ganun pala yun. Dapat kailangan pala talaga ng kutsilyo. Pero kadalasan daw kapag kakain ka ng steak ay walang kanin. Pero syempre ako, mahilig ako sa kanin. Kaya naman nag-order ako at nag-request ako kay Sir Neil ng kanin. Bali, tiniruan nga ako ni Sir kung paano maggayat diyan ng steak. Kaya pasensya po Sir kung hindi po talaga ako marunong kumain ng steak. Halos nahihirapan nga ako maggayat diyan ng ating steak. So guys, first time ko kumain ng steak. Ganito pala siya. Kaso, hindi ako sanay magkutsilyo. Kutsara lang po. Sa kamay mo na. Ano yan? Eto na nga, habang kumakain nga kami ni Sir, nag-usapan nga na namin kung ano yung gagawin ko sa kanilang company. Sobrang daling kausap ni Sir at napakabait pa. Sabi ko na lang diyan kay Sir, Sir, kahit anong ipagawa nyo sa akin ay gagawin ko. Ibibigay ko yung best ko para sa inyo. Napakalaking opportunity nito sa akin. Pagkatapos nga namin mag-usap ni Sir, bali natapos na nga kami sa pagkain, iti-take out namin yung tira namin, syempre. Yung steak nga halos hindi ko maubos, kalahati pa yung natira, kaya naman iti-take out natin. Kasi kung iiwan lang natin dito, napakamahal pa man din. Yung isang order ng steak ay 130 SR, humalaga ng 1,800 pesos. Sino ba namang hindi manghihinayang sa pagkain na to kapag iniwan mo? Kaya ito na nga pala lahat ng tinake out namin at binigyan pa nga kami ng extra tinapay na 3 karton. Pag sa take away, hindi talaga magpapahuli si Pinoy Diskarte dyan at si videographer ko. Bali, ganito daw kasi ang ginagawa nila kapag ka Pilipino yung mga customer nila. Inibigan nila ng tinapay pang take out. O, saan ka pa? Nabusog ka na, may take away ka pa. Thank you guys. Thank you. Enjoy your day. Stay safe. Yes. Thank you. Thank you so much. Hope to see you again. Ang galing. Sa mga oras na ngayon ay okay na yung pag-uusap namin ni Sir at nag-deal na kami. Yes, wala naman talaga ako masabi kay Sir Neil na napakabait. Sana nga ituloy-tuloy yung blessings natin para naman makatulong tayo sa iba. Busog-lusog na naman si Jacob at marami pang take out. Saan ka pa? Ubus muna pa ako nagpapasalamat sa mga solid supporters natin ng Pinoy Diskarte TV. Siyempre, maraming pong salamat sa Panginoon na lagi tayo binibigyan ng blessings lalo na ngayon 2024. Sana nga'y marami pa tayong project na magawa para naman makatulong tayo sa iba na nangangailangan. Ang mga baguhan ko nga palang follower, tuwing end of month nga pala tayo namimigay ng share blessings. Kaya naman lagi nyong abangan ang aking vlogs. Ali, nagpaalam na nga pala ako kay Sir Dian para umuwi na rin kami at para makapagpahinga na. Pero pinapunta niya kami doon sa shop at bibigyan daw kami ng free na karton. O Jacob, take out ka na, may free karton ka pa. So yun lamang po, maraming po salamat. Ingat, God bless. Thank you Lord sa blessings sa araw-araw.